Ay, sa wakas, malapit na rin makauwi. Ha? Saan galing yung iyak na yun? Diyos ko po, bakit may baby rito? Sino nag-iwan ito dito? Anong gagawin ko? Teka, may sulat. Kung sino mang makakapulot sa anak ko, pakiusap, ingatan mo siya. Wala na akong ibang magawa para protektahan siya. Ayoko siyang mapahamak at wala na akong ibang pagpipilian kundi iwan siya dito. Huwag mo sanang isiping pabaya akong ina. Nagawa ko lang ito dahil sa sobrang pagmamahal ko. Mas gusto ko pang mapunta siya sa iba kaysa ipahamak siya habang nasa akin. Kung maaari, pangalanan mo siyang Uno at pabinyagan mo siya. Sana balang araw muling magtagpo ang landas naming dalawa. Maraming salamat. Diyos ko po, nakakaawa naman ang baby na to. Ano bang gagawin ko sa'yo, ha? Ha? Aba, tumigil ka sa pag-iyak mo, binuhat kita, ah. Gusto mo ba sa akin? Mukhang wala na akong choice kundi isama ka. Sandali, ipapakita kita kay nanay. Nay! Oh, Leila, ano ba yung dala mo? Oh, saan galing ang sanggol na yan? Nakita ko sa CR, Nay. Nakakaawa nga po't sinadyang iwan eh. Sabi sa sulat, wala na raw choice yung nanay niya kundi iwan siya doon. Ano? Oh, Diyos ko. Anong gagawin natin sa batang yan? Eh kasi, Nay, gusto ko po sana siyang... Naku, Leila. Mahirap magpalaki ng bata. Lalo na't hindi naman natin kaano-ano yan. Nakakaawa naman po siya, Nay. Leila, anak. Hindi ganyan kadali yan. Wala tayong sapat na pera. Paano natin bubuhayin ang batang yan? Nay, hindi naman niya kasalanan na iwan siya ng nanay niya. Tsaka, tingnan niyo, ang bait-bait niyo, Tumahan agad nung binuhat ko. Para ba sinasabi niyang gusto niya ako maging ate o kaya nanay? Anak, hindi lang awa ang kailangan sa pagpapalaki ng bata. Kailangan natin ng pera, oras, at responsibilidad. Alam ko po yan, Nay. Pero hindi ba ganun din naman yung ginawa niyo sa akin? Kahit mahirap, kahit iniwan kayo ni tatay, hindi niyo ako pinabayaan. Hindi niyo ako iniwan. Iba ang sitwasyon natin Ano noon. pong mangyayari sa batang to kung iiwan natin siya? Baka kung saan siya mapunta, baka mapahamak siya. Sigurado ka ba? Kapag inuwi natin yan, hindi na natin siya basta pwedeng ibalik. Opo, Inay. Ako nang bahala. Kahit anong trabaho tatanggapin ko para matulungan kayo sa pagpapalaki sa kanya. Basta, Nay, huwag natin siyang pabayaan. O siya. Ano pa bang magagawa ko sa'yo? Halika na at aalis na ang bus na sasakyan natin. Magandang araw po, Madam Venus. Ako po si Leila, 45 years old. Ito po ay sarili kong karanasan 20 years ago. Hanggang ngayon, fresh pa rin po ang lahat ng nangyari sa akin noon na para bang kahapon lang nangyari ang lahat. Taong 2005, galing kami sa bakasyon ni nanay sa probinsya ng mga kapatid niya. Inaabot na po kami ng gabi noon sa biyahe pa uwi. At pagdating sa terminal, naghintay pa kami ng halos 1 oras para sa bus na patungo sa bayan namin. Nagpaalam ko kay nanay na iihilang muna ako saglit hanggang sa makarinig ako ng iyak ng sanggol. Doon ko nga po unang napulot si Uno. Noong mga oras na iyon, biglang nanumbalik sa akin ng isang masalimuot na alaala. Nung bata pa po kasi ako, naiwala ko ang bunso kong kapatid sa palengke.
Kinain po ako ng matinding guilt habang tinitingnan ng bata. Kaya ginusto ko na rin siyang iuwi sa amin. Hindi ko naman po akalain na si Uno pala ang magpapabago ng takbo ng buhay ko. Yung mga bagay na hindi ko inakalang mararanasan ko, naranasan ko nang dumating siya sa amin. Mga karanasang hanggang ngayon ay hinahabol ako ng matinding takot at pangamba. Aba, mukhang tahimik nga sa'yo ang baby na yan, na. Oh, anong ipapangalan mo dyan, Leila? Seryoso ka bang maging nanay ng batang yan? Opo, inay. Ang gaan-gaan ng pakiramdam ko sa kanya. Tsaka, naalala ko po kasi sa kanya si Vito. Naalala ko po yung unang beses kong kinalo yung kapatid ko. Anak, hanggang ngayon ba naman ay kinakain ka pa rin ng konsensya mo sa nangyari sa kapatid mo? Kapabayaan ko yung nangyari at hindi ko kayo nabantay ang dalawa. Hindi mo naman sinasadyang maiwala ang kapatid mo eh. Hindi ko pa rin po maiwasang sisihin ang sarili ko, Nay. Kaya sana, gusto kong bumawi sa kapatid ko sa pamamagitan ng baby na to. Si Uno. Ituturing ko siyang parang sariling akin. Mahirap magpalaki ng walang katuwang, anak. Nandiyan naman po kayo para gabayan ako, di ba? Oo naman. Susuportahan kita sa lahat ng gusto mo. Salamat po, Inay. Ano nga ulit ang ipapangalan mo sa kanya? Uno? Opo, yun din po kasi nakalagay sa sulat ng nanay niya eh. Tsaka gusto niya mapabinyagan ng bata. Aba, may request pa talaga siya pagkatapos niyang ipamigay ang anak niya, ha? Wala pa naman tayong pera para dyan. Mahirap ding hindi mapabinyagan agad ang bata. Bakit po, Inay? Alam mo namang mahina ang katawan ng mga sanggol, anak. Ang binyag, hindi lang yan basta tradisyon. Panalangin din yan para protektahan siya, pati na rin ang kaluluwa niya. Kaluluwa? Kapag hindi bininyagan ng bata, wala siyang basbas. Mahina ang kaluluwa niya. Madaling kapitan ng kung ano-anong hindi natin nakikita. Parang nananakot naman po kayo niya, Nay. Hindi ako nananakot, anak. Totoo to. Eto ha, noong bata ka, muntik ka na rin. Mabuti na lang, agad kang nabinyagan. Ano pong ibig niyo sabihin? May mga nilalang na naghahanap ng kaluluwang mahina. Tulad ng aswang. Hindi lang sila basta naghahanap ng laman. Mas naaakit sila sa mga sanggol na hindi pa nabibinyagan. Amoy buhay kasi sila. Amoy sariwang laman at malinis na kaluluwa. Para sa kanila, parang pulot yan. Nakakaakit at nakakatakam. Dati ka bang aswang, Nay? Ba't alam mo yung mga ganyang bagay? Naku anak, habang tumatanda ka, mas marami kang bagay na nalalaman. Nalaman ko lang din yan nung ipinagbubuntis kita. Ang lola ko, maraming kwento tungkol sa mga aswang. Liblib kasi noon sa amin, kaya naman pinag-iingat nila ako. Kaya pala, Nay. Kung ganun po dapat po pala mapabinyagan agad tong si Uno. Oo. Oh, nagugutom na siguro yang si Uno. Paano po ba malalaman kapag nagugutom na si baby? Kapag gutom ang sanggol, umiiyak siya ng mahaba at malakas. Pero hindi naman yung parang may sakit. Minsan, sinusubo niya ang kamay niya o kaya hinahanap niya ang dibdib mo. Kapag napansin mong parang nasisiyan siyang sumipsip sa kahit anong mahawakan, yun ay senyales na gutom na yan. Ganun po pala. May iba pa po ba akong dapat malaman? Marami anak. Dapat rin nabantayan mo ang pagdudumi niya. Baka masyadong matubig o kulang sa gatas. At siguraduhin mong hindi siya masyadong naiinitan o nilalamig. At higit sa lahat... Teka, bakit parang maputla itong si Uno? Ang itim din ang labi niya.
Oo nga po, inay. Tsaka, malamig siya. Naku, hindi kaya may sakit itong batang to. Ay, sandali lang. Wala tayong gatas, anak. Magsasaing na muna ako. Na lang muna ang ipainom natin sa kanya. Gabi na't wala nang bukas na tindahan. Sige po, Nay. Susubukan ko munang patahanin si Uno. Oh, shh, baby. Oh, tahan na, baby. Tahan na. Nandito na ang bagong mama. Oh, tahan na. Simula po nung gabing iyon, kahit wala naman akong kaalam-alam sa pagiging isang ina, ay sinubukan ko para kay Uno. Wala po akong nobyo kahit maniligaw. Never been kissed. Never been touched. Masaya ako sa buhay single. Pero minsan may mga pagkakataong naghahanga din ako na sana dumating na ang lalaki para sa akin. Kahit hindi ko alam kung paano maging isang ina, nagpatulong ako kay nanay. Ganun na lang din ang gulat ng mga kapitbahay namin kung bakit nagbakasyon lang daw kami ng halos 2 buwan. At pagbalik ay may anak na daw ako. Hindi naman kami gumawa ng kung ano-anong kwento ni nanay. Hindi namin inilihim na napulot ko lang si Uno sa CR ng terminal. Maraming naawa sa bata. Hindi naman siguro may iwasan yon lalo pat hindi naman deserve ng isang inosenteng sanggol na itapon na lang basta-basta. Yun nga lang po, marami ring nakakapansin sa pagiging maputla ni baby. Nung pinatingnan namin siya sa center, okay naman daw po siya. Malusog nga raw po si Uno at maganda ang timbang. Wala silang makitang kahit anumang sakit dito. Sa tulong ng pagtitinda namin ni nanay ng gulay sa palengke, natustusan namin ang mga pangangailangan niya. Nag-iipon din po ako noon ng mga oras na yon ng pambinyag na rin niya. Aba, natututo ka na talaga kung paano mag-alaga ng bata, anak. Natutuwa naman ako kung paano mo ituring na parang nanggaling talaga sa'yo si Uno. Hindi ko kasi lubos maisip kung paano siya nakayanan itapon ng nanay niya, Nay. Tingnan mo nga siya, oh. Ang cute-cute niya kahit maputla siya. Tsaka, ang tangos pa ng ilong. Siguro kung hindi tayo magkakilala, anak, iisipin kong anak mo talagang batang yan. Kunti na lang, magkawig na kayong dalawa, oh. Marami nga po nagsasabi sa mga kapitbahay natin, Nay. Sabi pa nga nila, baka totoo nagbuntis daw ako. Hindi lang nila nahalata. Mahilig daw kasi ako sa mga malalaking damit. Tapos, kaya raw tayo nagbakasyon sa probinsya kasi manganganak na raw ako. Tapos pinag-uusapan pa nila, sino daw kaya maaaring tatay nitong si Uno? Wala nga naman daw malapit na lalaki sa akin. Nako, yan talagang mga kapitbahay natin, mga likas na tsismosa. Siya nga pala, sabi rin nila na may bago na raw lilipat dyan sa kabilang apartment. Talaga, Nay? Umalis na ba si Aling Tess dyan sa kabila? Oo. At ilang buwan na raw na hindi nakakapagbayad ng upa. Kaya pinaalis ni Aling Norma. Ganun po ba? Sino naman daw ang lilipat dyan sa kabila? Ewan. Ang sabi, galing pa sa malayo. Ang sabi gusto raw magsimula ng bagong buhay sa lugar na walang nakakakilala sa kanya. Namatayan daw kasi ng anak. Tapos, iniwan na ang walang kwenta niyang asawa. Ang bilis mo namang nakasagap ng chismis, Nay. Aba, yun ang kwento ni Aling Norma sa akin. Baka bukas makalawa din daw, nandito na yon. Nandiyan na nga raw ang ibang gamit nila. Ganun po ba, Nay? Gising na si Uno. Hi, baby! Sarap ng tulog mo, gutom ka na ba? Gusto na ba ng gatos ng anak kong yun? Tumigil sa pag-iyak si Uno nang marinig ang boses ko. Titig na titig ang itim na itim niyang mata sa akin. Pagkatapos ay sumilay ang isang maliit at matamis na ngiti sa kanyang labi. Nalabis kong ikinatuwa. Pati si nanay na pinapanood kami ay natuwa nang makita siyang ngumiti.
Giliw na giliw sa'yo si Uno, anak. Akala mo talaga magnanay kayo eh. Ako na talagang mama niya, Nay. Simula nung gabing pinulot ko siya, akin na siya. Hindi ko hahayaang maramdaman niyang hindi ako ang tunay niyang mama. Ang lakas ng hangin ah. Sandali at isasara ko ang bintana. Baka lamigin si Uno. Hindi ako sumagot kay nanay. Tinitigan ko si Uno na lumipat ang tingin sa labas ng bintana. Gabi na at mula sa bukas naming bintana, kitang-kita ang bilog na buwan. Kahit bahagyang natatakpan ito ng medyo makapal na ulap, maliwanag pa rin ito. Diretso ang tingin ni Uno sa buwan, ni hindi man lang ito kumukurap. Halos 1 minuto rin siyang ganun hanggang sa maisara ni nanay ang bintana. Bahagya na akong kinabahan ng mapansing parang hindi pa rin natitinag si Uno. Akala mo'y tila manika siyang hindi na gumagalaw. Oy, Nak? Uy, bakit hindi ka gumagalaw dyan? Nagulat yata siya sa akin kaya bigla siyang umiyak ng malakas na malakas. Oh, anong nangyari dyan sa bata? Baby, na hindi siya gumagalaw eh. Hindi rin siya kumukurap. Nakatingin lang siya sa labas. Lumapit si nanay at tiningnan si Uno. Napatuloy pa rin ang pag-iyak sa mga bisig ko. Dahan-dahan niyang hinaplos ang likod ng bata, habang ako naman ay hindi pa rin mapakali. Leila, normal lang yan sa mga sanggol. Minsan natutulala sila lalo na kapag may nakikitang maliwanag o kakaibang bagay. Pero Nay, ang tagal niyang nakatingin. Hindi man lang kumurap o gumalaw. Alam mo bang maraming sanggol ang nagagawi sa ganyan, Leila? Minsan, bigla na lang silang titigil. Parang may iniisip o kaya naman ay may tinitingnang hindi natin maintindihan. Ang utak nila mabilis matuto at makapick up ng kung ano-ano. Baka naaaliw lang siya sa liwanag ng buwan. Pinagmasdan ko si Uno na unti-unting kumakalma sa mga yakap ni nanay. Medyo lumuwag na rin ang dibdib ko. Pero may kung anong bumabagabag pa rin sa isip ko noong mga oras na yon. Para kasi talagang hindi normal ang nangyayari sa bata. Sigurado po ba kayo? Wala po ba talaga yun? Anak, kung may kakaibang nangyayari sa kanya, malalaman natin yan. Pero sa ngayon, hayaan mo lang. Nagulat pa yata siya sa pagyugyug mo kaya ang lakas ng iyak. Pasama rin sa kanilang ginugulat. Okay po. Muling dumaan ang katahimikan. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang hikbi ni Uno at ang banayad na ihip ng hangin sa labas. Pero kahit anong paliwanag ni nanay, hindi ko maiwasang mapatingin sa labas ng bintana. Kinakain ako ng pag-aalala para kay Uno. Kahit ang sabi ni nanay ay normal lang naman iyon. Ilang araw ang lumipas, naging maayos naman si Uno. Siguro masyado lang talaga ako naging praning noon. Wala naman kasi talaga akong alam sa mga bata. Lumipat na rin ang sinasabi ni nanay na kapitbahay at nakilala ko naman agad si Amara. Nung unang beses ko siyang nakita, para akong nasilaw. Hindi po ako OAO masyadong nagmamalabis. Ang ganda po kasi talaga niya. Tapos sobrang puti. May hahalin tulad ko siya kay Snow White na merong mapupulang labi na munti ko nang kainggitan dahil sa natural niyang ganda. Ngunit nalala ko na wala naman pala akong inggit sa katawan. Akala ko nga noong una ay meron siyang lahi. Kung hindi niya lang ako kinausap ng dire-diretsong Tagalog. Mas matanda lang din siya sa akin ng ilang taon. Kaya naman nagkasundo rin kami kaagad. Nung unang beses kami nagkausap, inakala niyang anak ko si Uno. Ang cute naman ng anak mo, Leila. Kamukha mo.
Lalo na sa mata. Nasaan ang tatay niyan? Naku, hindi. Walang tatay to. Inampon ko lang tong si Uno. Oh, talaga ba? Mabuti nag-ampon ka ng baby. Wala ka bang balak mag-asawa? Meron naman. Napulot ko lang kasi tong si Uno. Kawawa naman kung pababayaan ko lang siya dun sa CR ng terminal. Kaya ako na lang kumukup sa kanya. Ganun ba? Kawawa naman ang batang yan. Basta na lang iniwan. Siguro kung buhay pang anak ko, siguro ganyan na rin siya kay Uno. Pasensya na sa pagtatanong, Amara. Pero ano ba yung kinamatay ng baby mo? Hindi naman siya namatay. Nawawala siya. Ayun, kapabayaan ng sarili niyang ama. Iniwan ko lang saglit. Pagbalik ko, hindi pala niya binantayan ng anak namin. Sabi ng nakakita naming kapitbahay, may babae raw na pumasok sa bahay namin tapos paglabas, bitbit na si baby. Ang akala nga raw ng kapitbahay namin, ako yung babae. Kasi kahubog ko raw ng katawan, magkasing laki lang din daw kami. Pati sa haba ng buhok, parehas na parehas daw. Ibig sabihin, may chance pa na buhay ang anak mo, Amara. Hindi agad nakasagot sa akin si Amara ng mga oras na yon. Titig na titig siya kay Uno. Habang may lungkot sa mga mata niya. Bigla akong nakaramdam ng awa sa kanya. Kasi alam kong nangungulila na siya sa kanyang anak. Gusto mo bang kargahin muna si Uno? Baka sakaling mapawi yung pangungulila mo sa anak mo kahit papano. Pwede ba, Layla? Kahit saglit lang. Ano ka ba? Ayos lang, nabuhatin mo muna siya. Sakto. May pinalilinis pang isda sa akin si nanay. Ikaw na muna bahala kay Uno, ha? Sige, ako na munang mag-aalaga rito sa anak mo. Sige, Amara. Maiwan ko na muna kayo ni Uno dyan, ha? Babalik din agad ako pagkatapos. Hinayaan ko na muna ang bata kay Amara para maibsan din yung pagkamis niya sa kanyang anak. Sinunod ko ang utos ni nanay. Nagtaka naman siya kung bakit wala raw si Uno. Sinabi ko na lang na nasa kapitbahay namin. Wala naman na siyang sinabi at pinagpatuloy niya ang pagtatahi niya. Mukhang hindi ko rin maaabala si nanay sa ginagawa niya. Kaya ako na rin ang nagluto noong pinapalinis niya ako ng tilapia. Naglinis na rin ako ng bahay at halos inabot ako ng 2 oras. Nakaligo na ako noon at muling nagpaalam kay nanay na kukunin ko na si Uno. Pero paglabas ko ng bahay, wala na si Amara doon sa upuan sa labas. Pero naririnig ko ang pagtawa ni Uno mula sa bahay ni Amara. Ano ha? Natutuwa ang baby na yan, Aba, mukhang nag-i-enjoy Ang masyado cute mo yung talaga. dalawa. Amara, tapos na ako sa mga ginagawa ko. Kukunin ko na si Uno. Nandyan ka na pala, Layla. Alika, pasok ka. Nasa kwarto si Uno. Nakakatuwa naman palang anak mo, masyadong bungis-ngis. Oo, naririnig ko nga sa labas pa lang yung tawa niya. Ang sarap-sarap pakinggan. May mga pagkakataon nga lang na bigla siya natutulala lalo na paggabi. Para ba yung tinatakasan siya ng diwa, parang manika. Talaga? Bakit naman kaya? Hindi naman kaya may nakikita siya sa labas niyo? Wala naman. Madalas nakatingin lang siya sa buwan. Ang weird ah. Baby pa lang. Halata nang mahilig sa buwan si Uno. Halika, nandito siya. Nakatulog na rin siya saglit kanina kahit walang gatas. Oo nga pala, no? Nakalimutan kong ibigay siya yung bote niya ng gatas. Naalala ko na yung kanina habang naglilinis ako ng isda eh. Nakakalimutan ko lang ulit. Nataranta ako nang marinig ko bigla ang impit na pag-iyak ni Uno. Kinabahan ako at nang madaling pumasok sa kwarto ni Amara. Hindi ko na rin naisip na hindi ko naman bahay iyon at nagdire-diretso ako papasok. Nakita ko si Uno. Namumula na ito dahil sa pag-iyak. Uno? Uno, anak, bakit? Bakit? Agad ko siyang binuhat.
Hinaplos ko ang likod niya, pero hindi pa rin siya tumitigil. Parang hindi niya ako nakikita. Nakatingin siya sa isang sulok ng kwarto. Hindi tumitingin sa akin, kundi sa kung anong nasa likuran ko. Leila, parang ang lalim ng iniiyak niya. Kanina lang ang saya-saya niya tapos bigla siyang ganito. Parang natatakot. Niyakap ko siya ng mahigpit. Tinapik-tapik ang kanyang likod. Hindi yun simpleng gutom o antok. Hindi rin siya naiinitan. May kung anong hindi niya gusto, pero hindi niya masabi. Kahit nakakaramdam ako ng kaba, sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Pero hindi mawala sa isip ko ang paraan ng pagtitig ni Uno sa sulok. Masyadong malalim. Parang may nakikita o may kinakatakutan siya doon. Napatingin ako sa bintana ni Amara. Bukas ito. May manipis na kortina na bahagyang hinahawi ng hangin. Napansin kong nanginginig pa rin si Uno habang mahigpit na nakakapit sa damit ko. Leila, baka naman may... Amara, pwedeng pakisara yung bintana mo? Mukhang may nakikita siya sa labas eh. Oo, sandali. Teka lang. Nung maisara ni Amara ang bintana, doon lang unti-unting tumahan ang anak ko. Uno, nak, ano bang nakikita mo? Ha? Napatingin ulit ako sa labas, ngunit wala namang tao. Wala rin namang kakaiba, pero may malamig na pakiramdam na hindi ko maalis sa dibdib ko. Baka may masakit lang sa kanya, Leila. Baka nga. Pero alam mo yun, parang ang bigat sa pakiramdam. Ang saya-saya niya kanina tapos bigla na lang siyang parang natakot. Baka namamahay lang. Ngayon pa lang naman siya nadala dito sa akin eh. Napatingin ako kay Amara. Maalalahanin siya. Gusto kong isipin na tama siya. Pero may bumabagabag sa isip ko. Umikit ako ng saglit at huminga ng malalim. Baka nga. O sige Amara, uwi na kami ha. Salamat ha. Wala yon, anytime. Kung gusto mo, iwan mo ulit siya sa akin bukas para makapagpahinga ka rin sa pag-aalaga sa kanya. Ngumiti lang ako ng tipid at tumango. Pero habang pauwi, hindi nawala sa isip ko ang nakita ko. Hindi lang takot ang naramdaman ni Uno. Parang may kung anong bumabalot sa kanya. Pagka-uwi, nadatnan ko si nanay na nananahi pa rin. Napalingon siya sa amin ni Uno na nooy nakayakap pa rin sa leeg ko. Tahimik pero mukhang hindi pa rin mapakali. Oh, ay bakit parang hindi mapakali ang anak mo? Ewan ko ba, Nay? Kanina lang saya-saya niya kay Amara. Tapos bigla siya umiyak ng todo. Parang takot na takot. Baka naman kung ano lang. May mga bata naman talagang iyakin. Umupo ako sa maliit na bangko. Hinalikan ko si Uno sa noo bago ko siya ihiga sa maliit na papag sa sala. Agad siyang napapikit pero mahigpit pa rin ang kapit niya sa daliri ko. Lumipas ang mga araw, hinayaan ko lang alagaan ni Amara si Uno. Kahit ilang oras lang tuwing umaga. Dahil doon, nakakatulong ako kay nanay. Minsan nakakasama pa ako sa kanya sa palengke kahit ilang oras lang. Desidido rin kasi talaga akong mag-ipon para sa pambinyag ni Uno. Amara, kunin ko na si Uno. Oh, bakit ang ganda yata ng ngiti mo, Leila? Mukhang maraming benta, ha? Hindi naman gano, sapat lang. Kahit papano may pandagdag sa pambinyag ni Uno. Talaga? Pabibinyagan mo si Uno? Oo naman. Hindi ba't binibinyagan naman dapat sila? Oy, ninang ka ha? Naku, Leila, salamat. Nakakatuwa.
Pinagmasdan ko si Amara na parang mas tuwang-tuwa pa sa akin. Kakaiba ang sayang nakikita ko sa mukha niya. Hindi ko maipaliwanag pero medyo nawirduhan ako. Imbis na magtanong, hinanap ko na lang ang anak ko. Nasaan na pala si Uno? Nasa kwarto mo ba? Oo, nakatulog na pagkatapos kong liguan. Ang himbing nga ng tulog eh. Akala mo'y anghel. Anghel naman talagang batang yun eh. Nagpatuloy pa ang mga araw ko na minsan halos buong araw ko nang iwan kay Amara si Uno. Dahil may mga pagkakataong masyadong abala sa pwesto namin sa palengke. Wala naman daw problema kay Amara. Dahil nalilibang din naman daw siya sa kanyang pag-aalaga. Pakiramdam niya talaga anak niya si Uno. Natuwa naman ako sa bagay na yon. Hanggang sa napansin ko na parang mas nagiging malapit na si Uno kay Amara kaysa sa akin. Minsan kapag kinukuha ko na siya, ayaw na niyang sumama sa akin. Mas gusto niya na kay Amara. Para bang nakaramdam ako bigla ng selos noon na hindi ko na iwasang sabihin kay nanay habang nasa palengke kami. Bakit ganun, Nay? Parang mas malapit na si Uno kay Amara. Parang siya ng nanay at hindi ako. Naku anak, hindi ganun yun. Siyempre, medyo nasasanay si Uno kay Amara. Pero hindi naman ibig sabihin mas malapit na ang bata kaysa sa'yo. Oo nga po, pero parang mas natutuwa siya kay Amara kaysa sa akin. Kahapon, sobrang bungis-ngis niya habang naglalaro silang dalawa. Tapos nung kinuha ko na siya, parang ayaw pang sumama sa akin. Ano ka ba, Leila? Anak mo yan. Siyempre, mas malapit pa rin siya sa'yo. Normal lang na matuwa siya sa ibang tao, lalo na kung maalaga si Amara. Alam ko naman po yun, pero ewan ko. Naiinis ako sa sarili ko eh. Di ko alam kung ba't parang nagsiselos ako. Nako anak, selos agad? Di ko alam, Nay. Pero ang bigat sa dibdib, parang natatakot ako mas gusto niya na si Amara kaysa sa akin. Ikaw naman, masyado mong pinangungunahan ng sarili mo. Wala namang masama kung may isa pang taong mahalaga kay Uno. Pero tandaan mo, ikaw ang nanay niya. Iba yun. Hindi yun mapapalitan kahit sino pa ang dumating. Tumango ako kahit hindi pa rin maalis ang bumabagabag sa isip ko. Tama si nanay, pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. 2:00 noon nung umuwi ako at iniwan na si nanay. Naramdaman ko biglang namimiss ko na ang anak ko kaya umuwi na ako. Bago pa man ako makarating sa bahay ni Amara, naririnig ko na ang tawa ni Uno. Malakas, masaya, tila walang ibang mundo kundi ang paglalaro nila. Ano masaya ka na naman. Ang kulit-kulit mo talaga, Uno. Pinakiramdaman ko ang sarili ko. Dapat masaya ako. Kasi masaya si Uno. Masaya din si Amara. Pero may kung anong bumibigat sa dibdib ko habang naririnig ang tawanan nilang dalawa. Amara, kukunin ko na si Uno. Layla, pasok ka muna. Ang saya-saya ni Uno ngayon, Tignan mo. Pumasok ako at nakita kong yakap-yakap ni Amara si Uno. Nakangiti siya at tuwang-tuwa. At ang anak ko, masyado siyang abala sa mukha ni Amara. Hinahawakan niya ang pisngi nito at nilalaro ang buhok niya. Para bang hindi niya napansin na dumating ako. Uno, anak? Inilahad ko ang mga kamay ko para kunin siya. Pero imbis na sumama agad sa akin, nanatili lang siya sa pagkakayakap kay Amara. Parang may kumurot sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit. Normal lang naman na matuwa ang bata sa iba, hindi ba? Pero bakit parang may kung anong humihigpit sa loob ng dibdib ko ng mga oras na yon? Ay, nako, Uno.
Huwag mo nang baliwalain ng nanay mo. Halika, Leila. Oh, heto na siya. Binuhat ko siya. Pero parang hindi niya gusto. Nagkikislot ito ng bahagya. Parang gustong bumalik kay Amara. Uno anak, uwi na tayo. Napansin kong parang nagtatampo siya. Hindi ko alam kung dahil ba sa kinuha ko siya kay Amara o dahil ayaw pa niyang umalis. Mukhang gusto niya pa makipaglaro, Leila. Siguro bukas na lang ulit. Ngumiti lang ako ng tipid at lumabas na ng bahay niya. Pero habang naglalakad pa uwi, naramdaman ko ang maluwag na pagkakahawak sa akin ni Uno. Tumingin ako sa kanya. Pero imbes na sa akin nakatingin siya pabalik sa bahay ni Amara. Kahit na mabigat sa dibdib, binaliwala ko na lang din ang nararamdaman ko. Dahil baka masyado lang akong mababaw. Hindi ko naman ipinagkakait si Uno kay Amara. Dahil naiintindihan ko naman din na nangungulila ito sa anak niya. Araw ng linggo noon, naiwan ako sa bahay dahil sinama ni nanay si Uno sa pamamasyal pagkatapos ng kanyang check-up. Nagkaroon din ako ng oras para pagtuunan naman ng pansin ang bahay namin. Habang hinahalo ko ang ginisang gulay sa kawali, biglang sumabog sa ere ang sigawan mula sa aming kapitbahay. Napatingin ako sa bintana. Nag-aalangan ako kung dapat ba akong makailam. Pero nang marinig ko ang galit na boses ng lalaki, biglang kumunot ang noo ko. Saan mo itinatago ang anak natin, Amara? Nanlamig ako sa narinig. Lumapit ako sa bintana at sinilip ang nangyayari sa labas. Si Amara, nakatayo sa labas ng bahay niya. Mukhang natitigilan habang ang matangkad na lalaking kaharap niya ay punong-puno ng tensyon. Hindi lang galit ang nakaukit sa mukha nito. May halong desperasyon. Wala siya rito, Leandro. Wala siya sa akin. Ikaw ang may kasalanan kung bakit siya nawawala. Huwag mo siya sa akin hanapin. Nagpakalayo-layo na nga ako para makalimutan ang lahat. Kitang-kita kung lalong humigpit ang panga ng lalaki. Sa isang iglap marahas niyang itinulak ang pinto at pumasok sa loob ng bahay ni Amara. Wala? Anong wala, Amara? Hindi siya basta nawawala. Alam kong kinuha mo siya. Pinalabas mo lang na nawawala siya. Sinipahan niya ang mesa sa gitna ng sala. Tumilapo ng mga gamit sa sahig. Isang flower vase ang natumba at nabasag. Kumalat ang tubig at mga bulaklak na naroon. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Hindi ko na inisip kung ano ang pwedeng mangyari kung sakali mang mangialam ako. Sa loob patuloy sa paghahalughog ang lalaking nagngangalang Leandro. Pinagtatapon niya ang mga unan sa sofa. Hinablot ang mga drawer at pinagbuklat-buklat ang mga gamit doon. Tangina ka, Amara! Saan mo ba dinala ang anak ko? Alam kong nasa sayo siya! Wala nga siya sa akin! Huwag mo kong ginagago! Kilalang kilala na kita! Nanlaki ang mga mata ko nang bigla niyang sakalin si Amara. Kumuyom ang mga kamao ko. Si Amara ay hindi na makagalaw. Nanginginig ang katawan pero hindi siya umiiyak. Tinitigan lang niya si Leandro. At parang nangaasar pa nga. Sige, Leandro! Patayin mo ako ngayon dito! Patayin mo ako kung kaya mo! Alam mo sa sarili mong kayang-kaya kitang patayin, Amara! Tanga ka ba? Hindi na ako nakatiis. Dahil hindi ko na kayang panoorin ang mga nasasaksihan ko. Lumabas ako ng bahay para ipagtanggol si Amara. Alam kong hindi naman ako mangingialam pero hindi ko kayang panoorin na lang na makitang
Sinasaktan si Amara na kahit papaano ay naging kaibigan ko na rin. Tama na yan! Bitiwan mo si Amara! Biglang natigil si Leandro. Napalingon siya sa akin. At nang nagtagpo ang mga mata namin, pakiramdam ko ay sinakal ako ng presensya niya. At sino ka naman? Kaibigan ako ni Amara. At wala kang karapatang sumugod dito. Kakampi ka niya. Alam mo ba kung anong klaseng babae itong tinatawag mong kaibigan? Ang alam ko, wala kang karapatang bargahin siya. Kung may gusto kang malaman, di ganitong tamang paraan. Binitawan niya si Amara at lumapit siya sa akin. At bawat hakbang niya palapit ay parang isang babala. Huminto siya ng ilang pulgada lang ang layo. Sapat para maramdaman ko ang init ng galit niya. Sabihin mo sa akin, wala ka bang nakitang bata na kasama niya nung lumipat siya rito? Wala ako nakitang bata. Mag-isa lang siya nang dumating siya rito. Naningkit ang mga mata ni Leandro. Tila ba sinusuri kong nagsisinungaling ako. Tumagilid siya at bumaling kay Amara. Babalikan kita, Amara. At kapag nalaman kong nagsisinungaling ka sa akin, mas lalo kang magsisisi! Humakbang siya palayo at dumaan sa gilid ko. Pero bago siya umalis, huminto siya saglit at bumulong sa tenga ko. Kung may tinatago ka rin, siguraduhin mong hindi kita mahuhuli! Nanatili akong nakatayo roon. Ramdam ang init ng babala niya. Sa likod ko narinig ko ang mahinang paghinga ni Amara. Nanginginig pa rin siya. Nang lumingon ako nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Pagkatapos ay bigla siyang umiyak. Ayos ka lang? Hindi ko alam kung paano niya ako natunton. Akala ko ligtas na ako sa kanya. Pero hindi ko akalaing hanggang dito masusundan niya ako. Huwag ka mag-alala. Safe ka rito, Amara. Walang mangyayaring masama sa'yo rito. Salamat, Layla. Huwag mo na isipin yun, ha? Pero, paano niya naman nasabing nasa yung bata kung nawawala nga? Yun nga rin ang hindi ko alam sa kanya. Daig niya pang nasisiraan ng bait. Naku, buti na lang iniwan mo na yung asawa mo yun. Gwapo lang pero parang ang lakas ng tama sa ulo. Sinabi mo pa. Pero okay ka naman ba? Di ka ba nasaktan sa pagkakasakal niya? Hindi. Sanay naman akong pinagbubuhatan niya ako ng kamay. Naging manhid na lang din ako sa lahat ng pinaparamdam niya. Nagpantig ang tenga ko sa narinig. Sanay na siyang sinasaktan. Kaya gano'n na lang ang tapang niyang makipagtitigan dahil hindi na bago sa kanya ang ginagawa ni Leandro. Nagpigil akong huwag magmura. Hindi ko man alam ang buong istorya nila, pero malinaw na hindi lang galit ang nararamdaman ni Amara. May takot din kahit paano niya ito itago. Hindi mo dapat siya hinahayaan, Amara. Akala mo ba gusto ko? Akala mo hindi ko sinubukang umalis? Napayuko siya at mahigpit na niyapos ang sarili. Hindi na ako nakapagsalita pa. Alam kong may tamang panahon para pag-usapan yon. Magpahinga ka na muna siguro, Amara. Mamaya, dadaling ko sa'yo si Uno. Sige. Salamat ulit, Layla. Hindi ko inaasahang halos araw-araw ay babalik si Leandro sa bahay ni Amara. Kung minsan umaga pa lang ay naroon na siya. Tahimik na nakatayo sa labas. Parang bangkay na hindi umaalis. Hindi ko alam kung sinusubukan niya lang takutin si Amara o may iba pa siyang pakay. Pero kahit kailan ay hindi siya pinagbuksan nito. Minsan naman, nakikita ko siyang nakatambay malapit sa tindahan sa kanto. Kunwaring walang ginagawa. Pero palaging nakatingin sa bahay ni Amara. Hindi lang ako ang nakakapansin. Pati ang iba pa naming kapitbahay ay nagtataka na rin. Pinag-uusapan pa nila na baka mamaya
ay may atraso si Amara kay Leandro. Ayaw kong makisawsaw sa chismis, pero hindi ko rin maiwasang pagdudahan si Amara. Baka nga may tinatago siya. Isang hapon, pitpit ko si Uno habang naglalakad pabalik ng bahay galing sa tindahan. Napabili ako ng gatas at ilang kailangan sa kusina. Medyo mabigat ang dala ko kaya pababa pa lang kami sa kalsada ay hinihingal na ako. Nang makarating kami sa kanto, bigla akong napahinto. Si Leandro ay nakatayo sa gilid ng daan, nakasandal sa poste ng ilaw. Pero hindi ako ang tinitingnan niya ng mga panahong iyon, kundi ang aking anak na si Uno. Tinitigan niya ang bata nang hindi kumikibo, para bang pinagmamasdan ito ng mabuti. Hindi ko maipaliwanag kung bakit pero kinikilabutan ako sa paraan ng pagkakatitig niya. Pagkatapos bigla siyang ngumisi. Ang gwapo naman yata ng anak mo. Napakapit ako ng mahigpit kay Uno. Bago pa ako makasagot, tumawas siya ng hindi malakas pero sapat para magpadala ng kilabot sa akin. Kung hindi mo mamasamain, anong pangalan ng anak mo? Bakit gusto mong malaman? Wala naman. Masama ba? Hawig niya kasi ang anak kong nawawala. Natansya ko'y siguro sinlaki na rin niyang anak mo. Ano bang pangalan niya? Uno. Uno. Magandang pangalan. Pwede ko bang buhatin ang anak mo? Mukhang hirap ka rin naman sa mga dala mo. Hindi na. Kaya ko na to. Salamat. Okay. Magkikita pa rin naman kami ni Uno. Bago pa ako makasagot, tumalikod na siya at naglakad palayo. Naiwan akong nakatayo roon. Kumakabog ang dibdib. Nagtataka man, nagpatuloy ako sa pagbalik sa bahay. Malayo pa lang ay sinalubong agad ako ni Amara. Halatang natataranta siya. Gulo-gulo ang buhok nito at parang hindi mapakali. Nakita mo ba siya? Sino? Si Leandro. Nagkasalubong ba kayo? Napatango ako pero nag-aalangan. Parang gusto ko munang alamin kung bakit siya ganito kabahala. Oo, bakit? Anong sinabi niya sa'yo? Anong ginawa niya? Nagtama ang tingin namin. At doon ko lang napansin ang takot sa mga mata niya. Hindi lang ito tungkol kay Leandro. May mas malalim pa siyang ikinakatakot. Wala naman siyang ginawa, pero sinabi niyang, kwapong anak ko. Nanigas ang katawan ni Amara. Halos matanggal ang kulay sa mukha niya. Sinabi niya yon? Oo. Napahawak siya sa noo niya at parang biglang nawalan ng lakas. Napaatras siya at nanlalambot na para bang may narinig siyang isang bagay na hindi niya kayang tanggapin. Amara? Bakit? Anong ibig sabihin nito? Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, may nakita akong purong takot sa mga mata niya. Alam niya na. Anong alam na niya? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat ng to. Pero alam niya na. Kailangan natin gumawa ng paraan. Hindi sila dapat magkita ulit ni Uno. Kailangan niyang mailayo rito. Ano ba sinasabi mo, Amara? Hindi kita maintindihan eh. Oh, ano bang ginagawa niyong dalawa dyan sa labas? Pumasok kayo sa loob ng bahay kung may pinag-uusapan kayo. Baka lamigin ang apo ko. Halika nga rito sa loob, Amara. Sabihin mo sa akin kung ano ba talaga nangyayari at bakit takot na takot kang magkita sina Leandro at Uno. Pinagmasdan ko si Amara habang nanginginig ang mga kamay niya. Dahan-dahan siyang napaupo sa maliit na bangkito sa loob ng bahay. Mahigpit niya ang hinawakan ng sarili niyang braso. Tila sinusubukang pigilin ang panginginig ng katawan niya. Napalunok siya sa kalumingon sa akin na parang nagdadalawang isip kung dapat ba niya akong pagsabihan ng katotohanan.
Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Pero Leila, si Uno, anak ko siya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang mga salitang iyon ay bumaon sa utak ko. Parang isang matalim na patalim na bumagsak mula sa kung saan. Anak mo? Anak mo si Uno? Paano? Gusto kong ulitin ang tanong. Gusto kong marinig ulit mula sa kanya. Dahil hindi ako makapaniwala. Ang batang itinuring kong akin. Ang batang minahal ko na parang tunay ko na anak ay hindi pala talaga akin. Oo, Leila. Akong nag-iwan sa kanya sa terminal. Akong dahilan kung bakit siya napunta sa'yo. Para akong nilunod ng sarili kong damdamin. Para bang unti-unting bumigat ang dibdib ko na parang sinasakal ako ng isang katotohanang hindi ko matanggap. Tumingin ako kay Uno. Sa inosenteng mukha niyang walang kamalay-malay sa kaguluhang bumabalot sa amin. Bakit mo ginawa yon? Ba't ba siya iniwan ko ikaw ang ina niya? At bakit kayo mo lang sinasabi sa akin kayo ang tagal-tagal mo na rito? Mas lalong lumakas ang pag-iyak ni Amara. Napayuko siya parang isang taong pinagsisihan ng lahat ng ginawa niya. Akala mo ba gusto kong gawin yon? Akala mo ba madali para sa akin na iwan siya? Wala akong choice, Leila. Wala akong magawa. Hindi ko kayang ipakita sa kanila kung nasan siya. Pero hindi ko rin matiis si Uno. Kaya ako siya sinundan dito. Hindi ko naman akalaing masusundan pa nila ako rito. Sinong sila, Amara? Anong pinagsasabi mo? Bago pa siya makasagot, biglang umiyak ng malakas si Uno. Para bang may nararamdaman siyang hindi namin maunawaan. At kasabay ng pag-iyak niya, isang malakas na alulungang umalingaw-ngaw mula sa labas. Napalingon ako sa direksyon ng mga ingay. Doon ko nakita ang mga aso. Nakakumpol sila sa labas. Lahat ay nakaharap sa amin na tila nakikiramdam. Bakit umaalulong ang mga aso? Amara, ano ba talagang nangyayari? Sinong humahabol sa'yo? Sinong tinatakasan mo? Tumingin siya sa akin at doon ko lang napagtanto kung gaano siya kadesperado. Hindi lang simpleng pagtatago ang ginagawa niya. May isang bagay na mas malala. Isang bagay na hindi niya kayang sabihin sa akin ng diretsyo. Si Leandro at ang nanay niya, si Dolores. Hindi nila dapat makita si Uno. Kailangan na naming lumayo ni Uno ngayon din. Hindi. Hindi mo pwedeng basta na lang kunin si Uno sa akin. Ako ang nanay niya. Ako ang nagmahal sa kanya mula ng araw nakita ko siya sa terminal. Nang marinig niya yun, lalong humagulgol si Amara. Mas lalo siyang nagmakaawa, parang nabaliw sa desperasyon. Leila, kung mahal mo talaga si Uno, pakawalan mo siya. Hindi mo naiintindihan kung gaano sila kadelikado. Hindi mo alam kung ano ang kaya nilang gawin para makuha ang gusto nila. Muli akong nilamon ng katahimikan. Nakatingin lang ako sa kanya. Pero sa isip ko isa lang ang malinaw. Hindi ko kayang ipagkaloob si Uno kahit kanino. Hindi ko siya ibibigay sa iyo, Amara. Hindi mo ako matatakot sa mga sinasabi mo. Muli, isang malakas na alulungang pumailan lang sa hangin. Mas dumami ang mga aso sa labas. Sa hindi malamang dahilan, bumigat ang hangin at ang pakiramdam ko ay parang may paparating na masama. Ano ba talagang nangyayari, Amara? Bakit hindi mo pa sabihin ang lahat ng dapat naming malaman ng anak ko? Sabihin mo sa akin, Amara. Ano bang meron sa kanila? Bakit kailangan mong ilayo si Uno? Tumingin siya sa akin
Halata sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. Pero bago siya makasagot, isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw sa paligid. At ang mga aso sa labas ay mas lumakas ang mga alulong. Sasagot pa lamang sana si Amara nang biglang may lumagapak sa bubungan. Mabigat. Parang isang bagay na hindi lang basta nahulog. Sumunod ang sunod-sunod na malalakas na yabag. Na para bang may isang nilalang na gumagalaw sa ibabaw namin. At pagkatapos, sumunod ang ingay ng mga kapitbahay. Napapitlag ako. Lalong lumakas ang takot sa dibdib ko. Nang lingunin ko si Amara, wala nang kulay ang mukha niya. Tuluyang nanlambot ang kanyang tuhod. Bago pa namin maunawaan ang lahat, isang bahagi ng bubong ang bumigay. Nabutas ito. At mula roon may bumagsak sa loob ng bahay. Si Leandro. Ang mga mata niyang kulay dugo agad ang napansin ko. Matalim ang titig. At sa ilalim ng anino ng ilaw mula sa butas ng bubong, kitang-kita ang marurupok na ngipin niya. Matutulis. Parang hindi normal para sa isang tao. Kasunod niya, bumagsak mula sa bubungan ng isang matandang babae. Ang kanyang ina, si Dolores. Payat siya. Kulubot ang balat. Pero ang kanyang mga mata ay tulad ng kay Leandro. At nagliliyab ito sa kakaibang pulang liwanag. Mga aswang! Sa isang iglap, nagdilim ang paligid ko. Naramdaman ko ang higpit ng yakap ni Uno sa leeg ko. At ang kanyang maliliit na kamay na takot na kumakapit sa akin. Huwag kayong lalapit sa kanila! Sa isang mabilis na kilos, tinakpan niya ako gamit ang kanyang sariling katawan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pero matapang siyang humarang sa pagitan namin at ng dalawang halimaw na nasa harapan namin ngayon. Si Leandro ay ngumisi. Dahan-dahan siyang lumapit. Parang pating na nakikita ang kanyang mga bibiktimahin. Matagal kong hinanap ang anak ko, Amara. Dito ko lang pala siya makikita. Layuan mo kami! Ayos ka rin ano. Tinakasan mo kami. Tinakpan mo ang mga bakas mo. Pero akala mo ba talaga na hindi kita mahahanap? Na hindi ko mahahanap ang anak natin? Napaatras ako. Bumigat ang paghinga ko. Tumama ang likod ko sa dingding. Wala akong ibang daan palabas. Sa bawat hakbang ni Leandro papalapit, parang lalong bumibigat ang hangin. Si Dolores naman ay nanatilig ng katayulang sa tabi ng kanyang anak. Hindi siya gumagalaw. Pero ang kanyang presensya ay parang isang aninong bumabalot sa amin. Ang bata, ibigay mo na sa amin! Hindi! Ang tapang mo naman, Iha! Hindi sa'yo ang batang yan! Biglang may dumaan sa pagitan namin. Si Amara. Tumakbo siya papalapit kay Leandro gamit ang lahat ng lakas niya para itulak ito palayo sa amin. Pero hindi siya nagtagumpay. Sa halip parang wala lang kay Leandro ang ginawa niya. Binaling lang niya ang tingin kay Amara at sa isang iglap, sinunggaban siya ng isang kamay nito sa leeg. Leandro! Wag! Wag! Anong wag, Amara? Pagkatapos mong ilayo ang anak ko, ngayon magmamakaawa ka? Napakapit si Amara sa kamay ni Leandro. Pilit na inaalis ito sa kanyang leeg. Pero masyadong malakas si Leandro. Mas matindi ang puwersa niya kesa sa isang normal na tao. Nakikita ko ang takot sa mukha ni Amara. Ang panggigipit sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hawak ko si Uno. Wala akong laban. Pero hindi ko pwedeng hayaan silang kunin siya. Si Dolores ay biglang napatingin kay Uno. Napakapit ako ng mas mahigpit sa anak ko.
Nanginginig ang buo kong katawan. Pero hindi ko pwedeng ipakita sa kanila na natatakot ako. Kahit bumibigat ang paghinga ko, pinilit kong manatili sa pagitan ni na Amara at ng mga halimaw sa harap namin. Si Amara, namumutla pero hindi na nanginginig sa takot. Hindi na siya ang babaeng takot tumakas. Hindi na siya ang babaeng walang laban. May nakita akong kakaiba sa kanyang mga mata. Galit. Isang galit na matagal nang nakakulong sa loob niya. Huminga siya ng malalim. Saka binitawan ng mga salitang nagpakintal sa utak ko. Hindi mo na mauulit ang ginawa mo sa panganay kong anak, Leandro! Hindi mo na gagamitin ang anak ko para sa sumpa ng lahi niyo! Napakunot ang noo ko. Tumingin ako kay Amara, pero hindi siya tumingin sa akin. Nakapako ang galit niyang tingin kay Leandro at kay Dolores. Anong ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot si Amara. Tumigil siya saglit. Parang nilulunok ang kirot sa kanyang dibdib bago nagsalitang muli. Ipinanganak ko ang panganay kong anak sa kanilang piliing. Hindi ako asawa ni Leandro. Isa lang akong sisidlan. Isang sisidlan para sa mas matinding lahi ng mga halimaw na to. Mga dalagmato na walang awa. Napasinghap ako. Hindi ako makapagsalita. Pero si Amara, hindi pa tapos. Sa una naniwala ako na baka may paraan. Na baka hindi nila gagawin ang sinasabi ng matatanda sa kanilang lahi. Akala ko man ako ni Leandro. Akala ko. Ang drama mo naman, mahal ko. Nang lumabas ang anak ko, na makita ko siyang buhay, humihinga. Ilang oras lang kinuha nila siya. Si Leandro ay ngumisi lang. Walang kaemosyon-emosyon sa kanyang mga mukha. Para bang walang halaga sa kanya ang pinagsasabi ni Amara. Hindi siya naging sayo, Amara! Hindi kailanman! Ni hindi ko man lang siya nahawakan ng matagal. Ni hindi ko man lang siya nayakap ng mahigpit. Nanginig ang mga balikat ni Amara, pero hindi siya umurong. Humakbang siya palapit kay Leandro na punong-puno ng galit ang kanyang mga mata. Nakita ko kung paano nila siya inialay. Nakita ko kung paano nila hinawakan ang leeg niya. Kung paano nila sinakal hanggang sa hindi na siya huminga. At ako, walang nagawa kundi umiyak. Walang nagawa kundi manood. Nagsisigaw ako. Pero tinawanan lang ako ng sarili mong ina. Napatingin ako kay Dolores. Nakangiti lang siya na para bang nagugustuhan niya ang pag-iyak ni Amara. Alam mong hindi natin maaaring putulin ang kapalaran ng mga sanggol, Amara. Ang dugo nila ay alay sa aming lahi. Kung wala ang sakripisyo nila, paano kami lalakas? Paano kami mananatili sa ibabaw ng mga mahihina? Hindi ko napigilan ang panginginig ko. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng matandang babae, lalong lumalim ang takot sa puso ko. Pero si Amara, hindi na umatras. Lumapit pa siya at sa pagkakataong ito, nakita kong nag-aapoy na ang kanyang galit. Hindi mo na yun mauulit, Dolores! Hindi na kita hayaang kunin ang anak ko! Hindi niyo makukuha sa akin si Una!
Biglang sumugod si Leandro. Hindi ko na nakita ang galaw niya. Sobrang bilis. Parang isang anino lang na dumaan sa paningin ko. At bago pa ako makatakbo, nakita kong bumagsak si Amara sa sahig at duguan. Sa kanyang balikat, sa kanyang dibdib, at may malalalim na sugat mula sa mahahabang kuko ni Leandro. Dumadagundong ang puso ko. Hindi na ako makagalaw. Si Amara na nakadapa sa sahig ay pilit na bumangon. Kahit na dumadaloy ang dugo niya sa kanyang mga damit. Kahit na nanginginig na siya sa sakit. Gumapang pa ito papalapit sa akin. Layla! Layla, ilayo mo siya! Ilayo mo si Uno! Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo. Pero hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung paano ako lalaban. Lumapit si Dolores sa amin ng dahan-dahan na para bang walang nangyari. Aanin mo ang isang sanggol, Layla. Bata pa siya. Hindi mo alam kung anong binubuhay mo sa piling mo. Anak ko siya. Hindi mo naiintindihan. Ang dugo niya ay hindi pangkaraniwang dugo. Mas malakas siya kaysa sa naunang anak ni Amara. Mas higit ang kapangyarihang dumadaloy sa ugat niya. Hindi siya mapapasa inyo! Ang kapalaran ay hindi maaaring labanan. Sa sandaling iyon, naramdaman kong lumalalim ang lamig sa loob ng bahay. Parang may dumaan na anino sa paligid. At sa sulok ng paningin ko, nakita kong dahang-dahang umaahon si Leandro mula sa kanyang pwesto. Nagkatinginan kami. At sa titig niyang iyon, alam kong hindi pa tapos ang laban. At kailangan kong gawin ang lahat para protektahan si Uno. Biglang mula sa labas narinig namin ang pagdating ng mga kapitbahay. Malalakas ang kanilang mga tinig. May dala silang mga sulo na nagbabaga sa dilim ng gabi. Ang sigaw nila ay puno ng galit at takot. Pero higit sa lahat ay pagkakaisa. Nagmamadaling nagtipo ng mga tao sa labas ng bahay at itinataas nila ang kanilang mga sulo upang palibutan ang bahay. Mga tanga! Akala nyo ba matatalo nyo kami? Napangisi si Leandro. Tumingala at unti-unting bumaluktot ang kanyang katawan. Bumakat ang mahahaba niyang buto at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang malalim na alulong. Isang nakakakilabot na tunog na agad sinagot ng alulong ng kanyang lahi mula sa malayo. Kulang pa kayo sa kakayahan para labanan kami! Pero sa gitna ng kaguluhan, isang matandang lalaki ang umusad mula sa gitna ng mga tao. May hawak siyang baston na gawa sa kahoy ng saging. Ang pinakamatandang albularyo sa barangay namin. Si Kasim yun. Ang kapangyarihan ng kasamaan ay hindi lumalakas kung wala ang dugo ng inosente. Huwag kayong masyadong magyabang, mga halimaw. Napaatras si Dolores. Ang kanyang mga mata ay sumilay ng pagkagulat nang makita niya ang matandang albularyo. Itinuro ni Kasim yun ang kanyang baston kay Leandro. Saka bumigkas ng dasal na parang sumusunog sa hangin. Sa bisa ng liwanag, sa lakas ng ating mga ninuno, pinapalayas kita! Napahiyaw si Leandro. Bigla itong umatras. Nagsisimulang manliit ang kanyang katawan na para bang binabawi ng dasal ni Casimio ang kanyang lakas. Pero hindi siya bumitaw. Sa isang iglap, sumugod siya kay Casimio. Naglalaway, handang sakmali ng matanda. Bago pa man siya makalapit, isang sulong tumama sa kanyang katawan. Isa
Isa sa mga kapitbahay ang nagpasiklab sa kanyang mga balahibo. Nag-apoy si Leandro. Nagsisigaw siya at nagpupumiglas. Pero lalo lang lumakas ang apoy na bumabalot sa kanya. Ang kanyang balat ay nagsimulang magbitak-bitak na parang natutunaw sa sariling sumpa. Ganon din ang nangyari kay Dolores na pinagtulungan ng abutin ng apoy ng ilan sa mga kapitbahay. Mga angal! Anong ginawa niyo sa akin? Puno ng apoy at galit ang paligid. Ang sigawan ng mga tao, ang tunog ng mga sulo na nagbabaga, at ang ungol ng mga sugatang aswang ay nagsanib sa iisang matinding sagupaan. Si Amara, sugatan at nangihina na, ngunit matibay pa ring nakatayo. Ako naman ay mahigpit na hawak si Uno, habang si Nanay naman ay handang sumugod at tumulong upang ipagtanggol kami. Sa bisa ng liwanag at sa kapangyarihan ng Diyos Ama, tinataboy ko ang mga nilalang ng dilim! Hindi nyo maaaring putulin ang kapalaran ng aming lahi! Ang dugo ng mga sanggol ay sa amin nakatakda! Pinilit lumaban ni Leandro, ngunit nag-aapoy na ang kanyang balat. Biglang sinunggaban ni Dolores si Casimyon, subalit inihagis niya ang isang bote ng banal na langis at dumiretso ito sa mukha nito. Napaatras siya. Umiiyak sa sakit habang nagsisimulang matunaw ang kanyang laman. Wala kayong puwang sa mundong ito! Napaatras ang mag-ina. Pilit nilang inabot ang isa't isa. Pero unti-unti silang nilalamon ng sarili nilang sumpa. Hindi ito matatapos dito. Huli niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Ngunit bago pa niya ito mahigpitan, tuluyan nang nag-apoy ang kanilang katawan. Sa huling pagkakataon, bumuga ng isang matinis na sigaw si Dolores. Puno ito ng galit at paghihinagpis. At sa isang iglap, natupok sila ng buo. Dahang-dahang nagtipo ng mga kapitbahay. Wari hindi makapaniwala na nagapi nila ang mga halimaw. Nakahiga pa rin si Amara. Pawisan, namumutla at nanginginig sa pangihina. Malalalim ang mga sugat niya mula sa mahabang kuko ni Leandro. Lumapit si Casimyon dala ang isang supot na gawa sa dahon ng saging. Lumuhod siya sa tabi ni Amara at marahang hinawakan ang isa sa mga sugat nito. Mainit. Lumalaban pa ang kamandag. Pero, kaya nating alisin ito. Hindi natin hayaang tuluyang lasunin ka ng sumpa nila. Mula sa supot, kumuha siya ng pinatuyuang dahon ng alagaw, ugat ng niyog-niyogan at balat ng lanete. Pinisa niya ang mga ito gamit ang kanyang mga daliri at hinaluan ng katas ng bawang at pinulbos na asin. Kapag natamaan ka ng kuko ng aswang, hindi lang sugat ang iiwan nila. Itatanim nila ang sarili nilang dugo sa iyo. Unti-unting babaguhin ang katawan mo para maging tulad nila. Kumuha siya ng isang matulis na tinik ng dalandan. Saka itinapat sa sugat ni Amara. Napapikit si Amara. Hinihintay ang sakit pero hindi siya lumaban. Gawin mo na. Dahan-dahang tinusok ni Casimyon ang paligid ng sugat gamit ang tinik.
Saka piniga ito ng bahagya. Isang malapot na maitim na dugo ang lumabas. Hindi normal na dugo ng tao. Kaagad niyang ipinahid ang pinaghalong halaman sa sugat at napairi si Amara sa matinding hapdi. Sa pagtampi ng gamot, ang maiitim na ugat na kumalat sa sugat ay unti-unting humupa. Bumabalik na sa normalang kulay ng balat ni Amara. Tiisin mo, Iya. Kinakain ng katawan mo ang lason. Pero, hindi na yun dadali pa. Hindi kanila maangkin. Maya-maya pa, lumuwag na ang paghinga ni Amara. Ang panginginig ng kanyang katawan ay unti-unting humupa. Hindi pa rin nawala ang sakit ng kanyang sugat. Pero wala na ang nakakakilabot na kirot na parang gumagapang sa kanyang laman. Samantala, si Uno ay tahimik na nakayakap sa akin. Pero ang kanyang balat ay namumula at pinagpapawisan. Lumapit ang albularyo sa amin at marahang hinaplos ang noo ni Uno. Casimyon, paano po siya? May bahid siya ng dugo ng mga aswang. Hindi pa lumalabas. Pero naandyan. Tinitigan ni Casimiro ng bata. Saka kumuha ng maliit na sangkalan at isa pang lumang kutsilyo mula sa kanyang bag. Inurot niya ang hinlalaki ni Uno at marahang ginilita ng isang maliit na hiwa. Sa ilalim ng lampara nakita ko may kakaibang kumukutitap na tila itim na alikabok sa loob ng dugo ni Uno. Nasa dugo niya nga ang pagiging aswang. Pero, kaya mo bang alisin, Casimyon? Kailangan. Kung hindi, darating ang panahon. Tatawagin siya ng kadiliman. Kumuha si Casimiro ng isang basong tubig na may asin at isang sanga ng basil. Saka dahang-dahang dinampi ito sa maliit na sugat ni Uno. Mahinang napangiwi ang bata pero hindi siya umiyak. Pagkatapos ay inutusan niya kung painumin si Uno ng isang kutsara ng tubig na iyon. Iyan na yon. Hindi na siya tatawagin ng mga tulad nila. Tahimik na bumagsak ang balikat ko sa ginhawa. Mahigpit kong niyakap si Uno. Pinapanatag ang sarili. Lumipas ang ilang araw mula nang tuluyang mawala ang banta ni na Leandro at Dolores. Hindi ko pa rin lubusang matanggap ang lahat ng nangyari. Ang laban, ang takot, at ang katotohanang muntik ng maagaw sa amin si Uno. Pero ngayong tapos na ang lahat, ang tanging dapat naming pagtuunan ng pansin ay paano magsisimulang muli. Sa maliit na silid, nakaupo ako sa tabi ng papa kung saan nakahiga si Amara. Halos maghilom na ang mga sugat niya, pero kita pa rin sa mga mata niya ang bigat ng pinagdaanan niya. Tahimik kaming nagmamasid kay Uno. Mahimbing na natutulog ito sa loob ng duyan na marahang hinahaplos ng hangin. Ano nang gagawin namin ngayon? Anong ibig mong sabihin? Si Uno. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapalaki ng mag-isa. Hindi ko alam kung paano maging ina sa kanya. Lalo na't pagkatapos ng lahat. Hindi mo kailangan gawin yan ng mag-isa, Amara. Nandito ako. Nandito si nanay. Ayokong maramdaman niyang kulang siya. Na hindi siya buo. Dahil lang sa mga pinagdaanan ko. Hindi niya kailangang dali ng bigat ng nakaraan ko. At hindi niya mararamdaman yun, Amara. Kasi nandito tayo. Para sa kanya. Hindi mahalaga kung paano siya dumating sa buhay natin. Ang mahalaga, pareho natin siyang mahal. Tiningnan niya ako at sa unang pagkakataon, hindi takot ang nakita ko sa mga mata niya, kundi pag-asa. Di ko man siya isinilang, pero tinanggap ko na siya bilang anak ko. At kung papayag ka, magiging ina rin kami ni nanay sa kanya.
Pumikit si Amara na parang ninanamnam ang bawat salitang sinabi ko. Ilang saglit pa, tumango siya at bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil sa kaginawaan. Salamat. Salamat, Layla. Nandito tayo para sa isa't isa. At para kay Uno. 20 taon na ang lumipas mula nung gabing inakala kong mawawala sa akin si Uno. 20 taon mula nung una kong hinawakan ng maliit niyang katawan at ipinangakong hindi ko siya pababayaan. At ngayon, heto na po kami. Hindi lang basta magkasama kundi isang buong pamilya. Magkapit-bahay pa rin kami ni Amara. At kahit marami nang nagbago sa buhay namin, hindi nagbago ang isang bagay. Pareho naming pinalaki si Uno na may pagmamahal at gabay. Lumaki siyang matapang. Hindi dahil sa pinagdaanan niya noon, kung hindi dahil alam niyang hindi siya kailanman mag-iisa. Nagkaroon din naman po ako ng sarili kong pamilya. Pero hindi ko kinalimutan sina Uno at Amara. Natutunan kong ang pagiging ina ay hindi lang nasusukat sa dugo. Minsan ito'y isang desisyong kailangang panindigan. Isa itong pangako. Isang pangakong kakailanganing tuparin araw-araw sa kabila ng takot, sa kabila ng pagod. Natutunan ko ring ang pamilya ay hindi palaging perpekto. May mga sugat na hindi basta nawawala. May mga alaala ng nakaraan na mananatili. Pero sa kabila ng lahat, may kakayahan tayong bumangon, lumaban at bumuo ng bago. At higit sa lahat, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi tungkol sa kung sino ang nauna. Sino ang may karapatan o sino ang mas may papel sa buhay ng isang tao. Ang tunay na pagmamahal ay ang pagpili sa isa't isa sa kabila ng lahat. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Muli, ako si Layla. At maraming salamat sa pakikinig. Kung sakali pong maswerteng mapili ang kwento kong ito, sana po sagutin niyo ang tanong ko sa comment section. Kung kayo po ang tatanungin, matatakot po ba kayo kung sakali mang malaman niyo na ang isang kakilala niyo ay isa palang aswang? Ay, sa wakas.